Pag matiwalag sa siktang tatag ni Felix Manalo, abay, di na daw maliligtas. Pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Hindi na daw kaanib sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, si General Nicolas Torre III. Yan, kita-kita, viral naman to sa social media. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan, tigil nyo na yan, huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun Iglesia ni Cristo ka pa naman, ganito, ganyan ang sinasabi. Pero dapat maging malinaw, Jen. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Ang nakakagulat, dating PNP Chief Romel Marvel, may revelasyon kung bakit itiniwalag ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo si General Nicolas Torre III. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ay, congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. Upo ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Pinalagan agad ito ni Senador Rodante Marcolita, ang mababatas na kilalang kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre. Kung maalala ninyo na sa kasagsagan sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy, noon, dinamay pa ng mga kaanib ni Pacquiao ang relihiyong inaniban ni Torre. In Jesus' name, Torre! In Jesus' name, God! In Jesus' name, God! Iglesia ka pa naman. Ganyan ba tinuturo sa inyo, Manalo? Iglesia ka pa naman. Ngunit ayon naman sa isang kaanib ng INC, tiwalag na umano sa Iglesia si General Torre. Sabi mong general ay tiwalag na po yan sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang pagkakaalam po namin. Matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Ibig po sabihin, wala na po yan sa kawan. Hindi na po yan Iglesia ni Cristo. Ang aral ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, pag itiniwalag daw ang kaanib nito, ay di na daw maliligtas. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Pag matiwalag sa siktang tatag ni Felix Manalo, abay, di na daw maliligtas. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniya natin ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan ngayon. Aral ng INC, tiwalag di daw maliligtas. Ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Itinitiwalago, inaalis sa Iglesia
at yun ay hindi maliligtas. At daming napaniwala nito mga kapatid. Kung di ka kaanib sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo, matiwalag ka, mawala yung pangalan mo sa talaan sa sentral, abay, di ka na maliligtas. Daming mga naniwala nito. Ito'y tinatalakay din ni Kabornok ng Factbusters. Inanyayahan namin kayo na mag-subscribe din sa Factbusters PH. Pakinggan natin si Kabornok. Alam naman po natin mga kapatid na ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay may kakaiba talagang aral. Ito babasahin natin sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today. Sa pahina 6, ganito po ang sabi. Hindi ililigtas ni Cristo ang sinuman sa labas ng Iglesia ni Cristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Napakatindi naman ng doktrinang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang nasa labas wala hindi raw maliligtas. Grabe naman yan. Ibig sabihin mga kapatid, itong ating bagong PNP chief na si General Nicolas Torre III ay hindi rin pala maliligtas. Kung hindi nyo po siya kilala mga kapatid, siya po yung nanguna doon sa manhunt operation para arestuhin si Apollo Kibuloy, mga kababayan. Naku, grabe talaga yung nangyari na yun, ano? Alam nyo bang dati siyang kaanib ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, pero siya po ay natiwalag. Ito panoorin natin mula sa anchor ng isang programa sa Net25. Panoorin natin. Ito pong arrest warrant laban po kay Apollo Kibuloy, siyempre yung unang bugso dyan ay yung alab ng damdamin ng mga taga-riyan. Talaga namang ganun na lamang. Kaya pag nakikita nila si General Nicolas Torre, ay nagpupuyos din yung kanilang damdamin. Ay, siyang pangunahing nandyan para mag-implement ng warrant eh. Siya ang director ng PNP Region 11. Ang pinupunto nga lang natin dito, pati tuloy yung religious organization na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila Bakit? Ano sa kanilang galit. Ano ba ang aligasyon nila dyan laban kay General Torre? Ay, yan. Kita-kita, viral naman to sa social media. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan. Tigil nyo na yan. Huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun Iglesia ni Cristo ka pa naman. Ganito, ganyan na sinasabi. Una po, hindi yung kanyang pagtupad ng batas, siguro wala namang kinalaman kung kahit ano pa ang kanyang relihiyon, di ba? Kasi kung siya ay taga-implement ng anumang inutos ng korte, Yan. no choice nga. Ano pa man yung Bilang kanyang... alagad ng batas, ano man yung kanyang pinaniniwalaan, ano man ang grupong affiliated siya, at ano man ang membership niya. Ayun. Pero dapat maging malinaw dyan. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Ayan, klarong-klaro po yung sabi nung anchor. Sabi niya, sapagkat ngayon po ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, hindi na po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Bakit siya ay hindi nakaanib ngayon ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Tanungin natin yung dati niyang boss, si dating PNP Chief Marbil. Eto, panoorin natin. Torre, Abalos, hahabulin ka namin ng kaso. Then let it be. That's how the police, pagiging police. Ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD, Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre
choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ay, congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. Mula po sa ating napanood mga kababayan, ayon po sa dating PNP chief na si Romel Marbil, natiwalag po si PNP Chief Nicolas Torre III sa Iglesia ni Cristo ni Manalo dahil tinanggap po niya ang pagiging acting director ng PNP Region 11 mga kababayan. Dahil tumiwalag si PNP Chief General Nicolas Torre III sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ano ba ang hatol sa kanya ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo? O eto, panoorin natin si Victor Sandoval, mga kapatid. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo at sikaping makapanatili rito. Grabe talaga itong aral na ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayon sa kanya, ang mga nasa loob ng Iglesia noon na itiniwalag ng Iglesia ay hindi na maliligtas. Grabe naman ang hatol na yan mga kababayan. Ako. Kaya lumalabas mga kapatid, hindi na po maliligtas si PNP Chief General Torre ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Bakit po ganito ang pahayag ng ministro ni Manalo? Ano ba yung batayan niya daw? Ito, panoorin natin. Hindi po may iwasan, hindi dapat iwasan ng sinuman ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo at manatili dito para maligtas. Alinsunod po sa pagtuturo ng Biblia na ito ay isang matibay na katunayang kailangan talagang ang tao ay nasa loob ng tunay na iglesia para maligtas. Ano po, ayon kay Apostol Pablo, kasamaan pagka ang tao ay hiwalay o nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa unang Korinto 5:12 at babasahin na rin natin ang talatang 13. Ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng Iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ano pong patutuon ng mga apostol na kasama ang kalagayan ng tao pagka nasa labas o hiwalay sa tunay na Iglesia ni Cristo? Bay ang sabi ng Apostol Pablo, narinig ninyo ang Panginoon Diyos ang wika, ang hahatol sa nasa labas. Kaya nga may binanggit si Apostol Pablo, ano dapat gawin sa sino mang oo nga't nakapasok sa Iglesia ni Cristo pero hindi naman nakapanatili sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, naging masama. Sabi ng Biblia, itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, ito po, pansinin po ninyo. Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Gaano na lang yung hindi po nakapasok sa tunay na Iglesia. Kaya mga kaibigan, uulitin po namin, napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo at sikaping makapanatili rito. Grabe naman itong pahayag na ito ng ministrong ito. Dinidiin talaga niya na ang mga nasa loob ng iglesia noon na itiniwalag ng iglesia ay hindi na maliligtas. At yung batayan, unang Korinto 5:12 hanggang 13. Ang tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag na ito? Susuriin natin yan mga kapatid. Sige, babasahin natin muli. Unang Korinto 5:12 hanggang 13, ganito ang sabi. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.
May binabanggit kasi sa unang Korintos 5.13 na yung mga nasa labas daw, Diyos daw ang humahatol. Tanong, ano ba ang ibig sabihin nito? Kung tatanungin ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, kakaiba talaga ang kanilang interpretation. Katunayan, babasahin natin ang Pasugo, God's Message Magazine, March 2017 issue sa pahina 33. Sa artikel ni Glady Gadi, ang pagpapakabanal na may kabuluhan. Ganito po ang ating mababasa. Kinote muna ang unang Korinto 5, 12 hanggang 13. Pagkatapos ay ganito. Ang nasa labas ng iglesia ay hahatulan o hindi maliligtas. Grabe naman yung conclusion na yan. Sweeping conclusion. Kakaiba talaga. Kaya para sa ministro ni Manalo, ang ibig sabihin nito ay hindi na kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia. Tama bang kanilang katwiran na yan? Hindi na ba kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia base sa unang Korinto 5.13? Sige nga, tignan na natin at susuriin. Tanong, sinong Diyos ba ang hahatol ayon sa unang Korinto 5.13? Babasahin natin ang Juan, Kapitulo 5, versikulo 22 at 27. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol at binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Napakaliwanag po ng ating nabasa, mga kababayan. Si Kristo pala ang Diyos na tinutukoy sa talata na hahatol sa mga nasa labas, mga kababayan. Tanungin nga natin si Kristo, ano ba ang ibig sabihin ng sinabing ito ni Apostol Pablo? Para masagot ang tanong, babasahin natin itong kaganapan sa banal na kasulatan kung saan ipinako na po sa krus ang ating Panginoong Jesucristo, pero may dalawang magnanakaw sa kaliwa at kanan niya, mga kapatid. Babasahin nga natin itong nakatala sa Lucas 23, 39 hanggang 43. Ganito po ang ating mababasa. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dito po sa mga nabasang talata, mga kababayan, ang ginawang ito ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mabait na magnanakaw ay isang akto ng kanyang pagbibigay hatol, mga kapatid. Uulitin natin, ang sabi ni Kristo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang kriminal na ito na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo, di naman po kaanib yan ng Iglesia ni Kristo, mga kababayan. Akala ko ba dapat hindi na maliligtas yung kriminal na hindi naman kaanib sa Iglesia ni Kristo na sinabihan ni Kristo na ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso? Nako naman, paano ngayon yan? Lumalabas, si Kristo po sinagot ang ating tanong sa pamamagitan ng kanyang gawa. Nako naman, huling-huli talaga. Kaya mali po kapag sasabihin natin kung Diyos ang hahatol sa labas, ay hindi na kaagad maliligtas ang mga nasa labas ng iglesia, mga kababayan. Kaya itong sinasabing ito ng ministro ni Manalo, Yun pong mga napaloob sa iglesia ni Kristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa iglesia at yun ay hindi maliligtas. palpak, pati itong Pasugo Magazine, palpak din
Busted! Yan! Mali! Mali po yan, mga kababayan. Katunayan, sa isang salin ng Biblia, 1 Corinthians chapter 5 verse 13 ng Amplified Bible Expanded Edition, ang sabi po ay ganito: God alone sits in judgment on those who are outside the faith. Remove the wicked one from among you, expel him from your church. Napakaliwanag na sinasabi ng talata. Una, kung nakita mong masama ang isang mong kapatid sa iglesia, i-expel mo siya. Pero wala kang karapatang magbigay ng hatol sa kanya kung nasa labas na siya ng pananampalataya. Klarong-klaro po nang sinasabi sa talatang ito, mga kababayan. Talagang palpak, ano? Sandali. May binabanggit kasi dito na expel him from your church. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy dito? Ang iglesia ba na kinaaaniban noon ni PNP Chief General Torre III na siyang kinaaaniban ngayon ni Victor Sandoval ang tinutukoy dito? Balikan natin. Yung unang Korinto 5.13, Diyos daw ang hahatol sa nangasa labas ng iglesia. Sinong Diyos nga ang hahatol? Juan 5.22, ipinagkaloob po ng Diyos Ama sa kanyang anak ang buong paghatol. Ibig sabihin, si Kristo po ang Diyos na tinutukoy sa unang Korinto 5.13. Sandali. Alam naman natin na hindi po sila naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos, kaya hindi po sila ang iglesia na tinutukoy sa unang Korinto 5.13, mga kapatid. Kaya, hindi na dapat mangamba si PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanyang kaligtasan dahil Diyos po ang hahatol sa kanya ayon sa Biblia at hindi po yung mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na panay pagbabaluktot sa unang Korinto 5.13, mga kapatid. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbuster! Kumpirma na tiwalag si General Nicolas Torre III. Hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. At daming napaniwala nito, mga kapatid, na kung di ka kaanib sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo, matiwalag ka, mawala yung pangalan mo sa talaan sa sentral, abay, di ka na maliligtas. Pag magsagawa ako ng Bible study sa parokya ni Father Bean Arsenio diyan sa Cubao Diocese, Quezon City, may mga pulis, sila si Pulis Jimenez, matalik nating kaibigan na nagsubaybay ngayon, si Police Colonel Sam Lorenzo, nakabase sa Camp Crami. Kaya muli kung magsagawa tayo ng Bible study, Father Bin, ikayatin mo si Police Colonel Sam Lorenzo na ma-invite si General Torre para makita din nila paano pinag-chop-chop